Welcome back sa aming vlog. My name is Ro. At ako naman po si Vin. And we are Ro and Vin TV! So yun guys, last week nag-post ako ng regarding sa Q&A. So mostly sa mga tanong dito is all about paano nga ba kami nakarating sa Canada. And ano yung mga process. So, seryoso yung ano natin ngayon? Oo, seryoso ang vlog natin ngayon. Sige. So, sagutin natin yan. Meron tayong 5 questions. 5 questions na kasi hindi natin kakayanin kapag maraming questions. Ito lang guys, background lang. Kami po ay dumating dito sa Canada last December 11, 2023. And ako po ay international student and siya naman ay open work permit. At disclaimer na rin po. No? Yes, disclaimer na lang din po. So, kung ano po yung mga sagot namin dito sa mga questions, this is based on our own knowledge lang. Tsaka experience na rin. Yan. So, ayun po. Hopefully, sa mga nagbabalak na mag-apply ng papuntang Canada, international student man, tourist visa, or work permit, magkakaiba po kasi sila. Pero ako kasi, mas knowledgeable ako sa naging experience namin. Yes, as international student applicant. Ayun po. First question. This is from Miss Giselle Ramos. Ang tanong niya po is, ano po mas mabilis na process at yung hindi gaano kalaki ang magagastos po? Work or student permit? Then may follow-up question siya na kasama na rin ang tourist visa. So, sa process po, pinakamagastos talaga is international student po. Yes. Unang-una doon is... Sige na. Kasi yun po, sa international student, kailangan yung gastusan yung tuition fee. So, ang tuition fee po is depende sa school, sa program. Merong 1-year program and 2 years program. So, sa case ko po, ang program ko is for 2 years. So, yung school na ina-attendan ko ngayon is one of the cheapest college here in Ontario. So, nakabase po kami pala ngayon sa Ontario. Pinakamabilis is student visa. So, yun yung tinatawag nilang fastest pathway. Pero, ang pinakamagastos na pathway. Kasi, bukod sa tuition fee, medical, yung pag-process ng visa, pag-gather ng mga documents, lahat po yun gagastusan po ninyo. Ang timeline po before, nung kami ay nag-apply, ay 2 months. Almost 2 months akong nag-antay ng approval ng visa ko. So, nauna ako nag-apply, then tapos, nahuli siya na after, na 1 month din? After, hindi. 2 months. 2 months, 2 months. Kasi nag-apply ako ng visa ko July 11 and I got approved August 25. So, yun po ang timeline ng application ko ng student visa. Then, sa kanya naman, mas mabilis. Like, inabot lang ng 25 days. Yes. Nag-lodge kami ng application niya. Actually, dependent ko siya. So, nung nag-apply, na-approve na ako, minention namin doon that he's accompanying a student applicant. So, yun po. So, dati, eto po since nagbago po kasi ang rules ng IRCC for the international student, so kung before, ang postgraduate na mga international applicants, which is yung program po namin, postgraduate program, pwede naming i-apply ang family namin. Pero nagbago po ang rules. I think it is applicable on September 1 na lahat ng gustong isama ang spouse or kids, like family application, kailangan magte-take na sila ngayon ng masteral or doctorate na degree. So, wala na pong postgraduate work permit. So, yun. Yun yung sagot namin sa first question. Yes. Okay. So, may tanong siya work or student permit. Sa work permit po kasi, hindi ako masyadong familiar doon, pero based sa mga kakilala ko na nag-apply ng work permit, is inaabot siya ng taon. So, yun po. Move on na tayo sa ating next question. Pangalawang question. So, ang second question natin is from Galindes Falaria. Ma'am, masasabi mong nasa Canada ka na po kapag? O, ikaw. Masasabi mo siguro
Ako kasi hindi ko pa masyadong maano kasi student ako at wala pa kaming like part-time job. Pero masasabi mong nasa Canada ka na kapag feel mo na yung lamig. Oo. Unang lapag ko nga dito, hindi ko na-expect yung lamig eh. Yes. Parang yes. ang laki ng freezer nyo. Parang naka-full volume yung... Oo. Hindi volume eh, naka-full talaga ang aircon. Oo. So, masasabi mong masasabi mong nasa Canada ka na. Siguro, hindi pa namin masyadong maano yung difference kasi syempre bago pa lang naman kami, magto 2 months pa lang kami. So, hindi pa namin talaga masabi na nasa Canada ka na kapag, siguro pag marami ng kaming mga achievements. Achievements, yeah, tama. Okay. So, okay, next question is from Kuya Michael Enriquez. Yes. Ang question, paano pag bachelor degree holder, makakapag-master's degree ba or need mo na magpa-assess sa West? Actually po yung assessment sa West is kailangan talaga yun. Kahit na postgraduate program, master degree program, kailangan po kasi nila. Kasi yung West is, doon nila i-evaluate yung equivalency ng natapos natin sa bansa natin. Like for example, tayo, may mga program po kasi na 4 years ang tinapos natin sa Pinas, pero ang equivalent lang po dito sa Canada is like 3 years lang sa kanila. Yes. So, ganun po yung difference po doon. Okay. Okay po. So pwede pong mag-master's degree. Actually, yun na po ang required ngayon. Ngayon, oo. Yun ang required ngayon. Start na sa September 1. Yun ang required ngayon. So, sa mga nagbabalak pumunta dito sa Canada, sa mga international student. Gustong dalhin ng family. Yun po. Yun po yung bagong rules. Yes, bagong rules ng IRCC. Babago-bago po kasi ang rules ng IRCC. Okay. Pero disclaimer po ito ha, based on our own knowledge lang po. Okay. Next question po natin is galing kay Ordinario Henner. Okay. Hi mga bonggaler. Feel nyo ang lamig ha. Okay. Ano ba ang mas gusto nyo? Sa Dubai, sa Pinas, or Canada? Okay. Sige, ikaw unang sumagot. Okay, iba-iba kasi ang experience natin. Iba-iba yung, siguro gusto ko. Para sa akin dito sa Canada. Kasi, dream country ko to eh. Kahit na sinasabi ng mga ibang tao, napakamahal or tawag doon, yung cost of living dito. Nasa disiplina naman kasi yan, nasa diskarte ng tao. So, is Canada? Oo, Canada ako. Ikaw? Ako, ano bang mas gusto ko? Dubai, Pinas, Canada. For now, masasabi ko, I love Dubai. Bakit? Kasi andun yung family church. Like, our spiritual family. Doon kasi ako nakahanap ng second family. Of course, I love my family. Yung family ko by blood. Pero nung time kasi talaga na naging Christian ako, like doon talaga rin ako nakahanap ng family, friends na hindi mo talaga basta-bastang maitatapon. Okay. So, I love Dubai, but I do love Canada kasi syempre dream country ko to, hindi naman ako mag-apply for international student kung hindi ko gusto ang Canada. But then again, sobrang bago pa kasi natin dito sa Canada kaya hindi ko pa masyadong yung difference ng Dubai and Canada. So last question. So this is from Gilbert Logroño Clado. Okay. Ako, may mga tanong sa inyong mag-asawa. Sa tingin nyo or sa balak nyo, ano na kayo after 10 years? And ano-ano yung pangarap nyo mag-asawa na mga gusto nyo makamit o makamtan. Always happy vlogs or contents nyo, support here. Ingat always and God bless. Yes. Maraming salamat. Salamat po, kuya. Gilbert. Yeah. So, dun tayo sa una niyang question. Like, after 10 years. Diwata. Hopefully. Joke. Diwata. Okay. Diwata. Joke! Ting! Okay. Nakakatawa yun. So, doon tayo sa unang tanong, ano na kayo after 10 years? Actually, hindi naman natin masasabi talaga kung saan na tayo sa mga susunod na taon. O ano na tayo. So, yes. So, praying and hoping na nasa maayos na status na kami, like stable na status na. And hopefully, meron na rin kami sariling mga anak by that time. Praying for that.
And ano-ano yung mga pangarap niyo mag-asawa. Kung pangarap lang, napakarami naming pangarap sa buhay. Yes. First of all, syempre, madala din yung family namin dito. Dito, yes. Magkaroon ng sarili naming family, magkaroon ng stable na trabaho. Yeah, tama. Yung financial freedom, of course, ganyan. And praying talaga na alam mo, hindi mo to alam. Alam mo, isa sa pangarap ko talaga is parang magkaroon ng isang, I don't know if I will call it charity, pero gusto kong yung like helping people na talagang in need. Okay. Yes, yun ang isa sa pangarap ko kasi alam mo pag lalo na sa mga matatanda at sa mga bata. Yes. Doon kapag nakakita ako ng mga tao na pakiramdam ko kailangan talaga nila ng tulong. Hindi man na tulong na totally financially, pero yung tulong talaga na mararamdaman nila na they have family. Yes, okay. Ikaw? 10 years? 10 years from now. Paano mo na nakikita tayo? Okay. Tulad nga din ng sabi mo, hindi natin alam kung anong pumayari. Kumbaga, iba ang plano mo, iba ang plan ni God. Kahit na sabihin natin, dapat after 10 years, ganito na ako, may sarili na akong business, may sarili na akong bahay, sasakyan, lupa't bahay, sasakyan, ganyan. Pero kapag si Lord o si God ang nagplano sa'yo, doon tayo. Yes, so, yes. yun ang pinaka the best na, hindi naman the best, ang sagot ko. Yes, it's the best. Yes. Yes, kasi like, if you're anchor everything, yung lahat ng plano mo, then kasama mo lahat, all the time, si Lord talaga. Everything will turn out smooth. Yun, bago matapos ang lahat, lagi lang natin isama si Lord sa ating mga plans. Yes. At sa laging mag-to-pray, ganun. So, yun lang, guys. At maraming salamat sa mga tanong ninyo. Hopefully, sa nag-ask ng questions is kahit pa paano po nabigyan po namin kayo ng kaliwanagan or idea. Yes. Kung gusto nyo pumunta dito sa Canada. Yes. So, maraming salamat and enjoy. Bye! Bye!